Ay, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At good morning po, maaari po ba nabatiin mo lang yung mga katabi ng isang magandang umaga? Ayan, magpag-breakfast po muna tayo sa ating mga katabi. And then yung mga nasa labas po, maaari po ba na magsipasok na tayo at tayo po sisimulan na sa ating service? Yes, Lord, we are in heaven. Thank you. Pinapasalamatan ka ng Panginoon sa amin na Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang araw, Panginoon, na iyong natalog sa amin, Panginoon, sa mga taong pinarito mo, Panginoon, upang makinig ng mga salita mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, siyang tumayo sa aming harapan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw umahi sa ating hindi ang ikaw, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pagpupuri at pagsamba namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, sa gawa, sa isip, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, pagbuhin, Panginoon, anak namin, nariyan ka sa aming tabi, Panginoon, upang gabayan kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon. We declare the victory, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na ikaw ang maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan ang maitaas, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. We praise you. We glorify your name. Hallelujah. In Jesus' name, we pray. Lahat po tayo masabi na, Amen! Hindi po ang natin na po na yung muli sa ating Panginoon. Amen! Amen! That is good! All the time! Parang natin pa po sa mga sing sa ating mga kamay. And hallelujah! And hindi natin ang ating sarili para sa ating Panginoon. Ay, muli po, magandang
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Yung mga bata po, narito po tayo bumaba. Sumama na tayo sa ating mga teachers. Yan, sino po na-bless ngayong Sunday? Tumigaw ng amen. Parang konti lang yung bless. Muli po, sino na-bless ngayong Sunday? Amen? Yes! Yan, maaaring nabahan ang lahat. Kung mayroon po ang testimony sa atin, ay payag po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin yung mga nadaang week. Na i-share natin kung paano kumilos yung Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Yan, tinatawagan ko po siya Ate Srilka para sa kanyang testimony. Hello. Good morning po sa ating lahat. Muli po ako nagpapasalamat kay Lord kasi si Papo, 2 linggo ako wala. Kasi busy gawa sa Baguio. Yun po. Nagpapasalamat po ka Lord kasi nung nagkamali po ako sa paghila ng kambing, bumagsak po ako. Hindi ko po kasi napansin yung tubig, makatali ko sa paa ko. Yun po, yung pagkabagsak ko po, natayo ko naman po yung ulo ko. Ay, ganun po yung ulo ko. Noong August po yun. Tapos itong September naman po, nagtitinda po ako sa tapat nila Ate Margie. Angalin na naman po ako, nakabalas po ako. Hindi ko po kasi medyo nagmamatay ako tapos madulas po yung kalsada. Nagkamali rin po ako yung pagkakagsak ko po ganon. So yung suso ko po nasaktan. Nag-pray lang po ako kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, ano ba nang nangyayari sa akin? Sabi ko, Lord, alam ko hindi mo ako papabayaan. Alam ko po, Lord, nandiyan ka. Sana po lagi mo akong gabayan. Kahit ano po ang mga pagsuko po na nangyayari sa amin, sa akin. Sabi ko po siya, alam ko po na hindi mo kami papabayaan. Thanks God kasi yung bagyo po nakaraan, yung sinasabi po nila ng malakas, hindi po dumaan dito po sa akin. Thank you po, Lord. Binabalik ko po kay Lord yung pasasalamat pa po. Yun po. Ang tinatawagan ko si George para sa kanyang testimony. Amen, amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Palapakan nga po muli natin ang ating Panginoon. Amen. So, yan po. Nakaka-bless ngayong araw na ito kasi makita natin na nagkakaisa tayo ngayon ulit. And yan, marami na naman tayo ngayong araw na ito. And yan. Dito po kasi mo naman para ipatotoo kung gaano mabuti ang Panginoon sa buhay ko. Ito ang mga nakaraang linggo. Maging ngayong linggo na lang po. Kasi, grabe si Lord, Milos. Ano po? Nagpapasalamat ako sa Lord dahil kahapon is, may nangyaring hindi. Sabi natin hindi na sa atin, sa youth. Sa amin. Parang nagkaroon ng konting misunderstanding ka na, tampuan, ganyan. So, yan. Nung kahapon, nung gabi din, siyempre kasi medyo nadala ako ng emosyon. Yun yung kailangan ko, emosyon talaga. Kasi, hindi ko rin minsan nakontrol yun. Nadadala ako doon. Pero, na-remind ako nila Kuya Mark naman. Na-remind nila ako na let go ko daw yung naramdaman ko. Then, yung gabi din yun is naramdaman ko yung
tunay na pagpapatawad para sa sarili ko. Na parang napakalaking pagtatagumpay para sa akin. Na humingi ng tawad sa iba. Kasi may time ako na talagang medyo may attitude. Pero sabi nga diba, Christian tayo. So, dapat kaya natin kontrolin yung attitude na meron tayo. Then, yun, naliman lang ako kay Mark ng iba nating yun. Humingi ako ng sorry. Yan, sensya na rin kasi di rin napigilan. Pagsalamat ako sa Lord kasi iba kong muli kumilos yung Panginoon eh. Talagang gagamit siya ng mga tao para ipaintindi sa'yo yung bagay na kailangan mong maintindihan, tinayos na ituro sa'yo. Pagkasalamat ako sa Lord kasi nagkaroon naman na ng kaayusan sa patawaran. But sana buo na yung pagpapatawad na nangyari. So, yan. Salamat ako sa Lord kasi patuloy na rin ako tinuturuan. Marami pa akong kailangan matutunan. Siguro pa unti-unti. Sabi nga nila, diba, hindi naman biglaan na magbabago pa unti-unti. Step by step, may process. And napapuri pa salamat sa Panginoon ko lamang po yung binabalik at itinataas. Hindi ko alam kung bakit na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Sa kahit anong gawin natin, nandiyan lagi yung Panginoon upang gabayan tayo. Ayun po ba? Amen. Ngayon po, tinatawagan ko si Kuya Ato para sa akin ng testimony. Siyempre lang po yung nakarang nasali, hindi po kami mag-asawa kasi dito po kami sa Pangasinan. At okay naman po yung naging biyahe namin, maayos at ginabayan kami ng Panginoon na wala pong nangyari. Actually namit ko po yung mga pamangkin niya, ako, kapatid na matagal na rin hindi nakikita. Yun, okay naman po yung tanggap nila sa akin. Yun na po din ako nakita. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na nagkaroon din ng iyong ako niya, nagkaroon ng birthday, yun, medyo nagkaroon ng bonding. At siguro nakita niyo rin po yung pagligo ko sa swimming pool, in-upload niya po. At pangalawa po, papasalamat po nung pag-uwi namin. Hindi po sana kami uuwi, pero umuwi na po kami rin kaagad dahil yun na po yung bagyo na dumating. Tama-tama po pagdating namin po ng Dao, malakas na po yung ulan. Blessing din po na binigyan po kami ng kapatid niya ng bigas. Salamat po Panginoon. 3 kaban po yun, pero iniwan ko po yung isa. Hindi ko po talaga kayang bigbitin. Kaya sa susunod na pumunta po ako doon, magdadala po ako ng truck. Para po lahat kayo mabigyan namin ng bigas. Hindi lang po. Salamat sa aking Panginoon. Maaaring po ba lahat ay magsikayo na? At ngayon natin awitan at pasalamatan ng ating Panginoon. Tuloy na kayo buti ng ating Panginoon, no? Siya yung mag-iingat sa atin sa lahat mga, diba? Amen? Siya yung magbabago sa lahat ng mga ginagawa natin kung kasama man to. Siya yung magpapaintindi sa atin kung ano yung tama natin gawin. Ngayon po ba? Kung patuloy tayo umawin sa ating Panginoon ngayon. Mga kapatid, inaanyahan ko po kayo na isurrender nyo sa Panginoon yung buhay nyo. Yan. Gawin nyo itong awitin na ito na isang magandang prayer upang kausapin natin ang Panginoon. Nanitaas natin kung ano man yung pagsubok, ano man yung pinagdaraan natin, yung testimony natin sa ating buhay. Nanitaas natin sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, naiintindi tayo sa kahit anong
Ibigay natin ang puso natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. And ito yung oras na ito na pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. This is my desire to
Akala ko gagamit pa ako ng upuan para ano, maabot ang mic. Kasi po yung nagpaulan ng katangkaran, nakapayong ho ako. Good morning! Ay, mahina. Yung mic ata, sira yung mic. Yan. Good morning! Ayan, gigil na gigil si Tito. Very good, no? Nag-uumapaw ang energy. Ayan. Hawaan ho natin ang ating katabi at sabihin, good morning at Merry Christmas. Aba? Tayong hong mga Pinoy ay kilala ho sa buong mundo na nagsa-celebrate ng pinakamahabang Christmas season. September pa lang po ay nagsa-celebrate na tayo, no? At talaga naman, pero kahit totoo naman ho sa Bible, hindi po sinabi na December 25 ang kaarawan ng ating Panginoon. Pero alalahanin po natin, no, minsan ho sa kasaysayan ng mundo, ang Diyos ay nagkatawang tao. Bumaba para lang ho na bayaran ang ating kasalanan. Kaya ho, sana po, no, kahit hindi ho December 25, ay magmahalan ho tayo. No? Ay, I love you. Ang sarap naman nun. No? At check natin countdown ng ating Kapaskuhan. Ayan, 8 to 7 days na lang bago magpasko, 2025. Siyempre sa Pilipinas, so pag ibang bansa, baka 86 o ano, pero dahil nasa Pilipinas tayo, nasa 87 na lang. No? Pero bago muna ho tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan ho sa December, ay ngayong September ay National Suicide Prevention Month. Ayan. At nakakalungkot, no? Halos kalahating milyon ho na katao ang namamatay ho dahil ho sa suicide. Marahil ho ay minsan ho sa buhay ninyo ay tinangka nyo ho na kunin ang sariling buhay o baka may kilala ho kayo. No? Kaya po, ngayong hong umagang ho ito, ay ating pag-aaralan ho ang sinulat ni David na awit 40 o 40. No? At bago muna lahat tayo po ay manalangin. No? Pikit ang mata, yuko ang ulo. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa umaga na binigay niyo po sa muling pagkakataon na kami masilayan ng inyong kabutihan ngayong araw na ito. Lord, sa aming mga pag-aaralan, buksan niyo po ang aming puso't isipan. At Lord, ay tulungan niyo po kami na maintindihan po ang nais niyo pong iparating, Panginoon, sa inyong salita. Lord, tulungan niyo po kami na makapag-focus sa aming maririnig, Panginoon. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ngayon po, no, baka ho naranasan nyo na ho ito yung pakiramdam po na ito, lalo na pagsasapit na ho ang gabi. Kayo po ay maraming iniisip. Kayo po ay marami hong mga pumapasok sa isipan po ninyo. O kaya naman po ay masyado nyo nang iniisip ang hinaharap. O kaya ano ho ang mangyayari? Baka may takot na gumugulo sa isipan nyo. O kaya mga regret na sana ginawa ko to, sana ganito ginawa ko. No? Tila pakiramdam ninyo, nasa isang lugar kayo na madilim. Tila pakiramdam ninyo ay nasa balon kayong malalim na kung saan ay walang nakakarinig sa inyo. Sino ho nakaranas na gano'n na pakiramdam ninyo, nasa balon kayong malalim, pagsasapit ng gabi na kung saan marami kayong iniisip, natatakot kayo, o meron kayong regret na sana ginawa ko yung ganyan. Sino ho dito nakaranas ho? O baka may kilala ho kayo na pakiramdam niya nasa madilim siyang lugar, piling niya nag-iisa lang siya. Sino nakaranas ho nito? O may kilala ho.
na ganun na pakiramdam, no? Kaya po ngayong umaga, no, ang ating pamagat po, mula sa pighati sa madilim na balod tungo sa kasiyahan sa presensya ng Panginoon. No? Ang ating key verse po ngayong umaga ay para kung nasa malalim at lubang maputik na balon, ako ay kanyang inahon at itinatayo sa malaking bato upang hindi mapahamak. Mga awit 42. Meron ho tayong salin, from grief in the dark pit to joy in the presence of the Lord. Yan. Gagamitin po natin ang NLT, which is, He lifted me out of the pit of despair. Out of the mud and the mire, He set my feet on solid ground and steadied me as I walk along. Psalm 40, verse 2. Ngayon po, magpo-focus po tayo sa buong chapter ho ng Psalm 40. Ayan. Sa Tagalog ay mga awit. Kung meron po kayong Bible, ay please, samahan niyo po kung i-open po ang verse na ito, no? Mga awit, kabanata 40, mga talata 1 hanggang 17. Psalm chapter 40, verse 1 to 17. If meron ho kayong Bible sa inyong cellphone, please, pakibuksan niyo po. Kung meron ho kayong Bible po dyan sa inyong upuan, paki-open niyo po. Libre po yan, no? At samahan niyo po ko na basahin. Ayan. Pag-aaralan po natin ang buong talata ng 1 to 17. At handa na po ba kayong makinig? Ay. Handa na po ba kayong makinig? Very good. Thank you. Ngayon po umaga, gamit ang letrang LCCC, ay ating malalaman, no, ang mga punto o reminder na dapat natin tandaan sa oras na tayo dumarating o nakakaranas ng madilim na paligid sa ating isipan. Sino dito magaling mag-overthink? Ayan, no. Na-master na natin pag-overthink. Ayan. No? Pero po, kung kayo po ay na-master na ho ang masyadong pag-aalala, pag-overthink, na kung saan yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, iniisip pa rin natin para ho sa atin itong aral na ito. Gamit po ang LCC, listen, call, celebrate, confidence. Pakiulit nga po. Thank you po, no? At ngayon po, no? Listen, letter L, no? Mga kapatid, ngayong buwan ay gunita natin ang National Suicide Awareness Month. Napakaraming tao ang tahimik nakikipaglaban sa loob ng depresyon, bigat ng problema at minsan pakiramdam nila ay mas madaling matapos ang buhay kaysa magpatuloy. Siguro may ilan sa inyo dito nakadama ng ganong kabigat. At alam ko po na hindi ito bago po sa inyo itong nararamdaman ng kabigatan. Pero alam niyo ba, si Haring David na sumulat ng mga awit 40 ay dumaan din sa matinding paghihirap. Ang sabi niya, parang nasa bulon siya, isang madilim, maputik at malalim na lugar. Ngunit doon niya naranasan ang kabutihan ng Panginoon kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Kaya ngayong umaga, alamin natin mula sa awit na ito ang landas mula sa hukay tungo sa pag-asa gamit ang acronym ng ating simbahan, LCCC. Una, listen. God is listening. May Diyos na nakikinig. Sa panahon na nararamdaman ho natin na tayo mag-isa, lagi po natin tatandaan na mayroong Diyos na nakikinig sa iyo. Sa totoo lang po, mahirap po na pakiramdam natin walang nakikinig sa atin. Tama po ba? Feeling natin na, ano ba ito, walang nakakaintindi sa akin. Kahit yung mahal ko, hindi ako naiintindihan. Kahit yung magulang ko, hindi ako naiintindihan sa pinagdadaanan ko. Wala akong nakakaramdam sa akin, walang nakakaintindi sa akin. Pero po ngayong umaga,
ilagay niyo po sa puso po ninyo itong katotohanan ito. God is listening. May Diyos na nakikinig sa iyo. Amen. Sabi po ni David, ako'y matyagang naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking mga daing. Pagpapatuloy, para ako nasa malalim at lubang maputik na balod, ako'y kanyang inaanon at itinatayo sa malaking bato upang hindi mapahamak. Dito pa lang po sa talatang ito, pinakita ni David ang kabutihan ng Panginoon. Sino ang nagligtas sa kanya? Ang Diyos. Ito po ang kasinungalingan na sinasabi po ng dyablo ni Satanas sa inyong tenga. Kawawa ka naman. Nag-iisa ka na lang. Walang nakakaintindi sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Yun ang mga salitang sinasabi palagi sa inyo ng kaaway. Nilalasod ang isipan po ninyo. Kung meron mang unang titirahin ng kalaban, ang isipan nyo po. Ang isipan po ninyo. Kaya po, mga kasama, baunan nyo po ng mga talata sa Biblia ang inyong isipan upang sa ganun, malabanan po ninyo ang kasinungalingan ng kaaway. Amen? Ang tanong, kailan ka huling nagbasa ng Bible? Paano mo malalabanan ang kasinungalingan ng kaaway kung ikaw mismo ay nakakalimot na gawin ito? Paalala lang po, inormalize po natin magbasa ng Bible. Hindi dahil sabi ni pastor o ni brother, bilang mga anak ng Panginoon, karapatan po ninyo na magbasa ng Bible. Sa ibang bansa ho, lalo ho sa bansang komunista, kapag meron kang dalang Bible, huhulihin ka, ikukulong ka. Nakakalungkot lang po dito sa ating bansang Pilipinas. Napakaraming nagkalat ng Bible, pero binabasa lamang kapag sila'y nasa panganib na. Na puno na ng alikabok ang Biblia, hindi ibinabasa. Hindi ho display ang salita ng Panginoon. I-remind niyo po ang inyong katabi, magbasa ka ng Bible. Medyo mahirap, no? Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka nagbabasa ng Bible. Tama ba? No? Minsan, masakit pero ayun ang katotohanan Mga kapatid, napakahirap ng pakiramdam na walang nakikinig sa atin. Pero dito sinabi ni David na siya ay dininig ng Diyos. Hindi lang dininig, yumuko ang Diyos para pakinggan. Ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay nakikinig sa bawat buntong hininga at kalungkutan. No wonder po. Sabi po sa talatang 4, mapalad ang tao sa Panginoon nagtitiwala at hindi lumalapit sa mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon ay lagi naghihintay sa iyo. Ang Panginoon lagi na gusto niya palagi na, nak, halika dito, nak. Meron bang gumugulo sa isipan mo? Halika dito, mag-usap tayo. Isumbong mo sa Panginoon ang mga kabigatan mo. Sabi ni David, mapalad ang taong sa Panginoon ang nagtitiwala. Hindi sa sarili o sa mga kilala natin na makakatulong sa atin, kundi sa Panginoon. Sa talatang 5, Panginoon kong Diyos, wala kayong katulad. Napakaraming at kahangahangang bagay na inyong ginawa para sa amin. At ang inyong mga plano para sa amin ay marami rin. Inalala ni David
yung mga past victory niya, yung mga past na blessing niya mula sa Panginoon. So, yung mga pinagdadaanan natin, mga problema, mga pagsubok, ay siya ding binubulag tayo. Sa oras na naramdaman nyo ang layo ng Panginoon sa akin, baka kayo po ang malayo, hindi ang Panginoon. Huwag nyo pong kalimutan yung mga nakaraan na pagpapala niya sa iyo. Mga pagsubok na napagtagumpayan mo dahil sa Kanya. Mga kasama sa panahon na tayo nagdududa sa Panginoon, alalahanin ho natin ang mga nakaraang blessing niya at mga plano niya sa atin. Sabi po sa Psalm, at ito po napaganda ho, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in battle. You have recorded each one in your book." Psalm 56 verse 8. New Living Translation. Sabi po dito sa verse na ito, no? Ang inyong mga pag-iyak, ang inyong mga pagdaing, ay hindi nakakalimot. Lagi naririnig ng Panginoon. Ibig sabihin ho, itong katotohanan ito, na ang Panginoon palaging nasa tabi mo. Iwan ka man ng mga tao sa paligid mo, pero ang Panginoon hindi. Ito, you keep track. Sino maglalaan ng oras na kolektahin ang mga pag-iyak mo? Ito ang Panginoon, no? Itong paalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Na meron siyang pake sa iyo. Sa kabila ng pagkukulang natin, sa kabila ng mga sablay natin, ang Panginoon ay matapat. Pinagpapala ka, iniingatan ka. Hanggang kailan mo gagamitin ang buhay mo gawin ang hindi kalooban para sa iyo. Hanggang kailan? Sa ating panahon, napakaraming boses ang sumisigaw. Takot, panghihinayang, pag-aalinlangan, pero higit sa lahat, may boses na nagsasabi, "Narinig kita, anak." At sino yon? Ang Panginoong Diyos yon. Amen? Ang Diyos ay kumikilos, inaahon niya tayo mula sa hukay at nagbibigay siya ng pinabagong hakbang. Tumayo ka, anak. Tumayo ka. Mapalad ang taong nagagalak at nagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa, call. Call to God, manalangin sa Diyos. Ang tanong, kapag tayo dumaraan ho sa kadiliman ng buhay natin, sino ang tinatawag natin? Social media, pinupost pa natin, kawawa naman ako. Tapos, kapag minessage mo siya, "O, ano nangyari sa'yo? Okay lang ako." Ay, Pinoy talaga. Ano yung post mo? Sasabihin sa'yo, okay lang. Marahil mayroon kayong mga kaibigan na gano'n, taas ang kayo kung sino yung mga gano'n. Na mga kaibigan, may kilala ba kayo? Taas ang kamay? Ayan, o. Pag sinabi mo, nag-post, no? Kawawa naman ako. Hindi naman gano'n literal na kawawa, pero alam mo may pinagdadaanan siya. No? Nung chinat mo siya personal, sabi niya, "Okay lang ako, brother." Pinoy talaga. Ay, nako. Pero ganun pa man, mahal na mahal natin tong kaibigan na to. Tama ba? Kung hindi mo mahal, hindi mo siya i-chat eh. At the first place. No? Tayo po'y tumawag sa Panginoon sa panahon na tayo nasa ilalim ng hukay. Na kung saan, kapag tayo po ay binubugbog ng pag-overthink,
kapag tayo ay binubugbog ng takot o mga what if o mga alalahanin natin sa future, tumawag ka sa Panginoon. Madalas, dati ho, nung ako po ay na dumaan ho sa depression, at during pandemic din ho yun. No? Nagpapasalamat ako sa Panginoon, nabuhay ako ng isang araw. Nalagpasan ko yung isang araw. Naipon yun hanggang mag-isang linggo. Lord, thank you po dahil nabuhay ako sa loob ng isang linggo. Alam ko, masama kumitil ng sariling buhay. Tanging Panginoon lamang ang dapat kumuha ng buhay na ito. Pero sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Kasi pagod na ako sa mundo. Pero sabi ko, Lord, ano bang plano mo? Yun na lang ang mangyari kaysa plano ko. Kaya binigyan niya ako ng opportunity na mag-aaral muli sa kurusong gusto ko pa at libre pa. Nakilala ko si Sister Jamil, napunta ho ako dito sa LCC at ngayon nasa harapan niyo na po. Kaya sabi ko, Lord, kung mamamatay man ako, gusto ko umexit sa mundo na maganda. Total naman, darating din naman ang kamatayan ko. Bakit ho? Hindi na lang ako umalis sa mundo na merong may iwan na magandang bagay para sa iyo. Aminin na ho natin, meron ho tayong hangganan. Pero gusto ko po na habang magkakasama tayo, alalahanin po natin ang kabutihan ng Panginoon. At sana po hindi ho maiwan yung kabutihan sa buhay natin, ipasa natin yung kabutihan sa susunod na generation. Ano po, maging magandang example ho tayo sa ating mga kabataan. Sa mga kabataan, taas ang kamay mga kabataan dito. Ayan. Kayo ang future ng church. Kaya please, habang may lakas pa po kayo, gamitin po ninyo ang inyong lakas, magbigay ng glory sa Panginoon. Huwag niyo hong gamitin sa bisyo, sa droga, sa alak, sa pornografiya ang inyong buhay. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa inyo. Tumawag sa Panginoon. Kapag ikay dumaraan sa matinding pagsubok na buhay o kadiliman ng buhay, o pag-aalala, pag-overthink, tumawag ka sa Panginoon kesa mag-rely ka sa sarili mo. Tinuruan niya ako ng bagong awit, ang awit na pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakasaksi at matatakot sa Diyos at sila magtitiwala sa Kanya. Hindi kayo nalulugot sa iba't ibang klaseng handog. Hindi kayo humihingi na handog na sinusunog at handog na para sa kasalanan. Sa halip, ginawa niyo akong masunurin sa inyo. Kung meron man tayong maihahandog sa Panginoon para sa Kanya, hindi po yung mga pera natin o kaloob, pero yung puso natin na sumusunod. Hindi niyo po masusuhulan ang Panginoon sa pamagitan ng inyong handog. Pero sana po ihandog po natin ang ating buhay. Sumunod ho. Sumunod. Ito po ang tunay na Kristiyano. Ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi ka pa Kristiyano, kung wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, magsisi ka, repent. Talikuran mo ang ginagawang kasalanan. Maniwala ka na ligtas ka niya at papasukin mo si Jesus bilang Lord and Savior. Kung ikaw ay ligtas na, hindi mo na kailangan na tanggapin pang muli ang Panginoon.
kapag tayo tumatawag sa Diyos, may nangyayaring pagbabago. Si David ay sumigaw sa Diyos at pinalitan ng Diyos ang kanyang daing ng bagong isang awitin. Hindi lang siya nakalayang mula sa hukay o balon, kundi naging patotoo pa sa iba. Nakita ng iba din, ay, tunay nga na kasama niya ang Panginoon, pinagpala siya. Sa kabila ng mga bagyo ng buhay, nakatayo pa rin siya. Matatag pa rin siya. Gusto niya ba yung makita? Gusto niya ba makita na, uy, etong kaibigan ko ito, kabila ang mga problema, pero nakangiti pa rin siya, payapa pa rin siya. Kasi nga, kasama niya ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ang Panginoon. Iyan. Pinakita ni David na higit pa sa ritual o handog ang gusto ng Diyos, kundi pusong sumusunod at nananabik sa kanyang kalooban. Kaya nga, ito ho, reminder ho sa atin, sinabi rin po sa kanyang talata, sa kanyang salita, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapunta sa Kanya. Kundi ang mga gumagawa lamang ng kanyang kalooban. Brother Mark, ako'y kumakanta ng hallelujah. O nagbabasa naman ho ng Bible, o kaya nag-umati ng church o Bible study. Pero po, mga kapatid, ginagawa mo ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Hindi lahat nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, pupunta sa langit. Those people who do the will of God can enter the heaven. Kagabi may tanong, ito wala ho ito sa pero kagabi ho, tinanong ko po ang iba. Kasi ang lesson ho natin, yung Bible study po natin, lumalalim na po yung pinag-aaralan natin. Sa Bible study ho natin, pinag-aaralan natin yung aspeto ng kaligtasan. Na kung saan, yung salvation, hindi ka lang basta na-save. No? You are justified, sanctified, at sa kanyang pagbabalik, makakaranas tayo ng glorification. Nung tinanong ko sila, excited na ba kayo bumalik ang Panginoon? Walang alam niyo po kung anong sagot? Wala, tahimik. Natatakot ba kayo? Excited ba kayo bumalik ang ating Panginoon? Yes! Kasi ho, yung kagabi, takot ho sila. Ibig sabihin, bakit ka natatakot na bumalik ang Panginoon? Ano bang ginagawa sa buhay mo? Isipin po ninyo, sa pagbabalik ng Panginoon, hindi na tayo makaranas ng kahirapan. Pero ang iba, takot bumalik ang Panginoon dito. Tandaan po ninyo, sa pagbabalik ng Panginoon, hindi na ho siya babalik dito bilang tagapagligtas, pero bilang isang judge. Hahatulan po tayo sa ating ginawa kung ito ay mabuti o masama. Kaya please, kung tunay po kayong anak ng Panginoon, gawin po natin ang kalooban po niya. Total naman po, nabili na ho tayo sa malaking halaga. At ang halaga na yon ay isang buhay ng Diyos. Amen? Next. Kaya sinabi ko, narito ako sa inyong kasulatan, ay nakasulat ang tungkol sa akin. O Diyos, tais kong sundin ang kalooban ninyo. Ang inyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso. Hindi lang ba siyang nabasa, tinatago niya sa kanyang puso upang sa ganon, hindi siya muli magkasala. Kailangan ho natin magbasa, kailangan ho natin mag-devotion, mag-quiet time para ho damdamin ang salita ng Panginoon. Kailan ho kayo nag-devotion, nag-quiet time? Kailan ho kayo nakipag-usap sa Panginoon, puso sa puso? Kung nais niyo pong maging best, maglaan ho kayong oras sa Panginoon, mag-devotion ho kayo, mag-quiet time ho kayo.
At hindi ho ako magsasawa na mag-remind po sa inyo. Kasi ho, dun po ang sekreto ng tagumpay. Mga kabataan, very good kung nag-aaral kayo mabuti. Very good. Pero kung nais nyo magtagumpay sa buhay, unahin nyo ang Panginoon. Unahin nyo ang Panginoon. Amen? Sa malaking pagtitipon ng inyong mga mamamayan, inahayag ko ang inyong pagligtas sa akin at alam nyo, Panginoon, na hindi ako titigil sa pagpapahayag nito. Hindi ko sinasarili ang pagliligtas nyo sa akin. Kayo ba ay nahihiya kapag may ginagawang mabuti ang Panginoon sa inyo? Sinashare nyo ba ang kabutihan ng Panginoon sa inyong kapwa? Very good. Kasi kapag po, lalo na dito sa testimony ho, pag nagte-testimony ho kayo, alam nyo po, pag nagte-testimony ho kayo sa kabutihan ng Panginoon, may mga nakakarinig ho. Kahit di man ho halata, pero natutuwa ho sila. Lumalakas ang loob nila. Ay, sa ganung paraan pala, nakikinig pa rin pala ang Panginoon. At isa po, eto po, sabihin ko na rin po isang patotoo ko na, isang Thanksgiving ko na rin po, no? Na meron, na-approve na ho yung ating event ho sa Gob Barreto. Ang ating church ay umaabot din ho ng mga estudyante mula sa mga malalapit na bayan. Kaya pag-pray po ninyo, yung event po natin, marami pong mga estudyante at tumanggap sa Panginoon. Doon po sa San Felipe, approve na po. Ibig pong sabihin, i-execute na lang po ang kailangan para makapag-event ho tayo. Aprobado na ho ng school, ng advisor. Kaya sana po, wag ho natin kaligtaan na umattend ho ng Bible study ho natin. Para sa ganun, ma-empower kayo, ma-equip po kayo sa atin. Kapag kayo po ay nag-share ho sa kapwa po ninyo, hindi ho kayo mag-aalilangan kasi naaral nyo yung dapat ninyong sabihin. Okay? Pinabalita ko na kayo ay nagliligtas at maaasahan. Hindi ako tumatahimik kapag nagtitipon ang inyong mga mamamayan. Sinasabi ko sa kanila ang inyong pag-ibig at katotohanan. Mga awit 40, 9-10. Gising pa ba ang lahat? Gising pa? Ay, baka natutulog na ata eh. Masarap na hilik ah. Pinag-aaralan ko po kung paano magpatulog ho eh. Effective po ba? Konti pa. Sige. Gagalingan ko pa magpatulog. Ayan. Isang malakas nga na amen? Amen! Aba? Ay, oo, yan. Tulog pa rin siya kahit malakas yung amen ng katabi niya. Ibig sabihin, effective ako magpatulog. Amen. Minus 7 points. Sa susunod po ay letter C ay... meron pa po Meron pa po. Ay, sorry po. Hindi ko na kayang bilangin ang mga napakaraming kong suliranin. Ito po ay mula 11 hanggang 14 ay... humihingi ng tulong ang si David sa Panginoon. Kasi sinulat po niya itong mga awit 40 sa panahon na siya ay nade-depress, may mga umaaway sa kanya, may pinagdadaanan siya. Napiling niya, nasa balon siyang malalim, walang nakakaintindi. Kaya makikita po ninyo kung paano yung mga salita niya na sinabi niya sa Panginoon. Hindi ko na kayang bilangin ang napakarami kong suliranin para na ako natabunan ng marami kong kasalanan. Kaya hindi na ako makakita. Ang bilang na aking mga kasalanan ay mas marami pa kaysa sa aking buhok. Panginoon, pakiusap, iligtas niyo ako at kaagad na tulungan. Mapahiya sana at malito ang lahat ng nagnanais mamatay ako. Magsitaka sana sa kahihiyan ang lahat ng mga nagnanais na ako'y mapahamak. Ramdam po ninyo,
Kasi may mga nais na pumatay kay David. At mayroon siyang pinagdaan mga kasalanan na nagawa sa Panginoon. Tulad ho ng pangangalunya. Ang ating Haring David ay hindi rin exempted. Siya'y nakagawa ng kasalanan. May nais pumatay sa kanya. Magulo ang kanyang isipan. At feeling niya, nasa loob siya ng malalim na balon. Pahihayin niyo ng lubos ang mga nagsasabi sa akin, aha, napasaabing ka rin. Isipin niyo yung kalaban niya, no? Excited na makuha siya. No? Malamang may mga umaaway sa atin, sabi, sana maano yan. O kaya, ay nako. Tandaan mo yan, darating din ang araw mo. Gabi na. Next day na lang siya. Pero mga kasama, alam ko po na kayo po ay dumaan din sa pagkakataon na may umaway sa inyo o kaya kayo po ay dumaan din sa matinding pagsubok. Si David ay wala rin pong pinagkaiba sa inyong naranasan. Ngunit ang mga lumalapit sa inyo ay magalak sana at magsaya. Ang mga nagpapahalaga sa inyong pagliligtas ay laging sana magsabi, dakilain ang Panginoon. Bandang huli, no? Doon pa lang sa unang talata, pinakita na ni David ang kabutihan ng Panginoon. Dito, kwento niya at pinakita niya ang mga taong magtitiwala sa Panginoon ay ililigtas niya. Ikaw ba ay nabibigatan? Ikaw ba ay nasa madilim na paligid ngayon? Dahil sa problema, pagsubok, kasalanan, sa takot, si David ay nakaranas din ng ganon. Kaya dahil si David ay nagtiwala sa Panginoon, meron siyang kakayahan na, letter C, ano po? Celebrate. Celebrate in God, magdiwang sa Diyos. Kapag tayo ay nagdidiwang sa Diyos, inaalala po natin ang kanyang kabutihan. Ibig sabihin, na-appreciate po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kapag na-appreciate natin, sige, parang ganito, no? May isang bata, binigyan mo ng chocolate at nag-thank you. Hindi ba? Feeling mo, gusto mo, sa susunod, bibigyan mo siya ng isang karton ng chocolate, di ba? Mas bibigyan mo pa siya. Bakit? Kasi na-appreciate niya eh. Katulad po din niya ng Panginoon. Kasi sinasabi mo, Lord, ito pong blessing po na binigay niyo po sa akin ay napakaganda. Salamat po. At dahil ang tatay mong nasa langit ay tuwang-tuwa sa iyo, mas bibigyan ka pa niya na higit pa doon sa hiningi mo sa susunod. Tandaan po ninyo, sa bawat pagsunod, mayroong pagpapala. Huwag niyo pong kakalimutan po yan. Sumunod kayo sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kayo ay pagpapalain. Para kayong katulad ng batang ito, siya'y natutuwa. No? Masaya siya, komportable siya. Kasi tiwala siya sa nanay niya, naaalagaan siya, iingatan siya. Ganun din naman ho, tayo. Meron ho tayo nararamdaman ng kasiyahan. Dahil alam natin, ang Panginoon, hindi tayo iiwan at pababayaan. Amen? Napakasarap maging bata. Kasi nung mga bata tayo, wala tayong iniisip na problema. Kasi yung tatay natin, nanay natin, o guardian natin, ang siyang magpo-provide ng kailangan natin. Ganun din naman sa ating buhay pananampalataya.
tayo ay may kakayahan magdiwang dahil tiwala tayo ang Panginoon. Hindi tayo iiwan at pababayaan. Amen? Tayo nagdidiwang dahil merong Diyos na kasama natin. Kahit may mga problema tayo at dumaraan ho tayo sa mga pagsubok, meron ho tayo, karapatan pa rin natin mag-celebrate. Bakit? Kasi ang iisipin ng iba ay nababaliw na yan. Hindi ho. Dahil kasama ko ang Panginoon. Magsasaya pa rin ako kahit sa kabila ng mga takot, kakulangan, kagutuman, dahil ang Panginoon ay kasama ko. Panghuli, confidence. Yes, panghuli na. Okay, narinig ko isang kabataan, ha? Yung kabataan natin dyan, ha? Sa alam niyo po, no? Panalangin ko po na isang Sunday, hindi na ho akong mag-kolekta ng cellphone. Bakit? Ibig sabihin, hindi na sila nadidistract. Panalangin ko, dumating yung Sunday na yun. Hindi nga nag-collect. Pero sana ho, mga kabataan natin, pag tinanong ho tayo ng katabi natin, anong natutunan mo? Huwag ho tayong tulala, baka ho ma-stroke ho tayo. Sa mga natin, mga nanay, tatay natin, huwag ho natin kakalimutan mag-maintenance. Ayan. Kung hindi ko po kayo mahal, hindi ko po sasabihin na mag-maintenance po kayo. Okay? Pero po, ingatan ho natin, kalusugan ho natin, ha? Sige, yan. Confidence in God, magtiwala sa Panginoon. Ngunit ako'y dukha at magpakailangan. Gayon may inaalala ko ang Panginoon, ikaw ang aking saklolo. Tagapagligtas, huwag kang magluwat, O Diyos ko. Ito po'y malalim na salita. Kasi po ang ginamit ko po na talata ay galing ho sa ang dating Biblia. No, ito po'y ay galing ho din, ito'y Tagalog version ng King James. 1905 po siya pinablish. No? Kaya medyo malalim ho. Ang magluwat, ang ibig pong sabihin ay magtagal. Pero po, i-check niyo po itong inaalala ako ng Panginoon. Iniisip ako ng Panginoon. Si David nangangailangan, si David humingi ng tulong. Ito po, inaalala ako ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, iniisip ako ng Panginoon. The Lord is thinking on you. Kung iniisip mo, mag-isa ka, kawawa ka naman, walang nakakaintindi sa'yo, ito po, iniisip ka, inaalala ka ng Panginoon. Diba? Dahil iniisip siya ng Panginoon, siya'y tumatawa na masaya. Meron bang tumatawang nakalungkot? Pero po ito pong katotohanan na inaalala ako ng Panginoon. May paki ang Panginoon sa akin. Kaya po, ito po, tandaan po natin ngayong umaga. LCC. Una, may Diyos. Letter C, call. Manalangin sa Diyos. Letter C, celebrate. Magdiwang sa Diyos. Panguli, magtiwala sa Diyos. Sa panahon na kayo po ay nasa ilalim o madilim na bahagi ng buhay ninyo, alalahanin po nito. Alalahanin po natin, LCC, listen. May Diyos na nakikinig sa iyo. Tumawag ka sa Kanya, manalangin ka. Call, celebrate, magdiwang ka sa Kanyang kabutihan. Kasi kapag tayo nagdidiwang, inaalala natin ang kabutihan ng Panginoon, naiintindihan natin, nung panahon nga na ako'y dumating dito sa balon na ito,
iningatan ako ng Panginoon eh. Kaya alalahanin ko umuli ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Tinan mo, lumalakas ang loob mo. Gumagaan ang pakiramdam mo. At letter C, confidence. Tiwala tayo ng Panginoon kahit sa pinakamalalim at madilim na balon, naririnig niya tayo. Amen? Kaya mag-iiwan po ako sa inyo ito. Inaahon tayo ng Diyos mula sa dilim tungo sa liwanag ng kanyang presensya, kung saan natututo tayong makinig, manalangin, magdiwang, at magtiwala. Mga kasama, baka po mayroon kayong kilala na dumaraan sa matinding pagsubok o kadiliman. Pakibahagi po ninyo ang inyong natutunan ngayong umaga. Amen? Kaya tayo po ay manalangin. Pikit ang mata, yuko ang ulo please. Tayo po ay manalangin. Pagkakataon niyo po na magsumbong sa Panginoon. Hindi niyo po kailangan mahiya. Kung gusto niyo pong umiyak, sige, umiyak po kayo. Ilabas po ninyo ang nararamdaman ninyong sakit, takot, pag-aalinlangan, pagdududa sa Panginoon ngayong umaga. Alam ko na ikaw ay nakaka-relate kay Haring David. Pakiramdam mo rin na ikaw ay nasa malalim na balon ng kasalanan, kalungkutan, problema, pagdurusa. Mga kasama, ngayong umaga, nais ko na huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Na sabihin sa Panginoon, Lord, katulad din ako ni David, dumaraan sa depression, sa anxiety. Minsan po, Panginoon, patawarin niyo po ako, nakakaisip ako na sana kunin niyo na ho ako, pero mali pala yun, Panginoon. Lord, kaawaan niyo po ako, tulungan niyo po ako, dahil hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Alam ko, meron kang iniisip para sa future mo at natatakot ka. Meron kang mga regret na sana ginawa ko to, Lord. Sana pala hindi ko na ginawa para di ko na naranasan yung sakit. Sana, Panginoon, hindi ko na pala ginawa kasi lalo lang pala akong napalalim, Panginoon. Lord, pakiramdam ko nasa kadiliman ako. Pakiramdam ko ang layo-layo mo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako dahil ako'y nagduda sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil may mga pagkakataon na susuko na ako, ayaw ko na. Panginoon, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng kalakasan upang magpatuloy sa buhay. Panginoon, patawarin niyo po, kala ko po mag-isa ako, pero mali pala ako. Kala ko, Panginoon, ay hindi kayo nakikinig. Yung pala, Panginoon, mali pala ang iniisip ko. Patawarin niyo po ako dahil nakinig ako sa kasinungalingan ng kaaway. Panginoon, bigyan niyo po ako ng pusong sumusunod sa iyo. Iniingatan ang inyong mga salita upang sa ganun, hindi po ako magkasala. At sa panahon na magsabi ng kasinungalingan ng kaaway, meron ho akong may panglalaban. At ito po ang inyong salita.
Panginoon, salamat po dahil patuloy po kayo nakikinig sa akin. At sa panahon na ako'y tumatawag, ako'y nililigtas po ninyo. Dinidinig niyo po ako sa mga iyak ko, sa mga sama ng loob ko. Panginoon, tulungan niyo po ako na alalahanin po ang inyong kabutihan sa panahon na ako'y pa'y nanghihina. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo dahil alam ko po na hindi niyo po ako iiwan at pababayaan. Meron kayong magandang plano para sa akin, Panginoon. Ibinibigay ko po sa inyo ang lahat ng takot ko, mga regrets ko, mga plano ko. Ibinibigay ko po sa inyo lahat ng ito. Ang mga bagay na hindi ko kontrolado, sa inyo na po, Panginoon. At palitan niyo po ito ng pag-asa. Patatagin niyo po ako, Panginoon, sa buhay na ito. Aming Panginoon, naririnig po ninyo ngayong umaga ang mga hinaing, ang mga daing, mga iyak, mga sumbong ng aking mga kasama. Panginoon, pakalmahin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, mula sa takot, kalungkutan, paghihinayang. Panginoon, palitan niyo po ito ng pusong nagtitiwala, Panginoon, at sinusunod ang inyong kalooban. Panginoon, ngayong umaga, dumaraan po sila sa matinding pagsubok, problema, Panginoon, ng kanilang buhay. Panginoon, inaalala po namin ang mga taong dumaraan po sa madilim na bahagi ng kanilang buhay ngayon. Huwag niyo pong hayaan na kunin po nila ang kanilang buhay. Huwag niyo pong hayaan na sila'y manlamig. Panginoon, patatagin niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng muling kalakasan na magpatuloy sa buhay. At ganoon din po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng pagmamahal sa aming kapwa, pag-aalala. Panginoon, na i-remind po na mayroong Diyos na nagliligtas. Panginoon, may mga pagkakataon na kami nangihina, natatakot. Panginoon, mali pala yun. Patawarin niyo po kami sa kawalan ng aming pananampalataya. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil po sa panahon na kami dumaraan sa madilim na bahagi ng aming buhay, ay kami po ay nangihina. Humihingi po kami ng kapatawaran. Mas pinakinggan namin ang kasinungalingan ng kaaway, mas nagtiwala kami sa aming sarili. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At ngayong umaga ay binibigay po namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin, takot, mga sumbong, mga sama ng loob. Binibigay lang po namin sa inyo. Lord, kayo na pong bahala, Panginoon. At lalabas po kami ng kwartong ito, ng simbahan, ng punong-puno ng pag-asa at kasiyahan na, Panginoon, lagi po namin kayong kasama. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong pag-ibig, Panginoon. At ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat, Brother Mark, sa salita ng Panginoon. Ang ating pagbabalat ay tuwing tumayo at hindi natin ang Panginoon. Sabi nga ni Brother Mark, unahin natin ang Diyos. Iwanan na tayo ng lahat, pero ang Panginoon,
Yan, i-enroll na natin ang ating closing song, Handrive.